Okay, good guys, no? So, ito guys, meron tayo ditong inlet bulb ng Electrolux, no? Kasi ang Electrolux guys, no, ang socket niya dito iba, no? So, 2 wires pa rin naman siya, pero iba yung socket niya. Yung parang square na nilalagay lang dito sa Electrolux, no? So, ito guys, yung mga inlet bulb ng Electrolux usually ay 220 volts pa rin naman. Yan. 220 volts pa rin naman yung sukat niya. 220 hanggang 240 volts. So, ang naging iba lang nito guys doon sa mga ordinary na inlet bulb, itong socket niya lang, no? So, yun lang naman yung kinaiba niya, yung socket, no? Pero ang reading niyan guys, naglalaro pa rin ito guys sa 3.9 kilo ohms hanggang 4.5, no? So, pwede niyo siya masukat to guys. Ayan. Pwede niyo itong sukatin. So, kasi may nagtatanong sa YouTube natin kung ano ba ang reading ng Electrolux inlet bulb, no? So, medyo mahirap lang siya sukatin, pero tatamaan nyo lang ng tester guys yung ano niya, yung terminal, para makuha nyo yung reading. Sukatin natin. Ayan, no? Ayun, mahirap sukatin. Lalo na pag nasa unit, medyo mahirap siya sukatin guys. Pero ang reading niyan, hindi yan magkalayo doon sa mga ordinary na inlet bulb na ginagawa natin. Ayun lang, hindi tayo makaposisyon ng sukat. Yan, 3.9. Ayan guys, oh, 3.9. Yan, so wala siyang kinaiba doon sa mga ginagawa natin. Kabila naman. So 220 lang to, ordinary inlet bulb lang to. Yung socket lang yung nag-iba dito. Yan. So, yan, medyo mahirap lang siya guys sukatin, no? Medyo mahirap, no? Yan. Pero same lang naman yung reading niyan. Yan guys, oh. Yan, 3.9. So, walang kinaiba doon sa mga ordinary inlet bulb natin. So, kapag na-encounter nyo yung Electrolux guys, na mga ganito, socket, same lang yan, yung reading yan doon sa mga nilabas natin na reading pagdating sa inlet bulbs, no? Sa mga 220 guys, ganyan lang yan. So, ito lang yung kinaiba dyan, yung socket lang naman. Ayan. Okay, thank you, bye bye.